yung sinasabi na tama nga yung sinagot na ni Lisa kanina, yung sinasabi na dapat kinausap muna. Lahat ng 'yan nangyari. Ang hindi lang kasi maganda ano, ako hindi ko na mapigilan, eh. Ang hindi lang kasi maganda, kinakausap namin in private, takas ng takas, alis ng alis. Tapos magsasalita sa social media, magpapa-victim effect, tama ba 'yun? Kaya tuloy kayo nabibilog. Kung alam niyo lang kung ano yung laman ng conversation, kung anong laman ng pinag-uusapan namin, ewan ko lang. Pasensya na Tolimor, kasi ang feeling ko ngayon is ano, eh, ako in as much as possible, in as much as gusto kong pigilan ang sarili ko, 'di ba? Pero lumalabas, kailangan tayong manahimik at may pagpatuloy lang niya yung ginagawa niya na mali. Gano'n lang naman, 'di ba? So, parang ano, eh, yun yung topic ko ngayon actually. Actually, I try my best not to get carried away with my emotion. Pero I cannot help sa totoo lang. O sige, tama nga naman, sige. For the sake of all, para sa lahat, sige, go. Hindi naman away. Hindi ito simpleng away, hindi ito simpleng tampuhan, hindi. This is a correction of somebody's wrongdoing. Ngayon sasabihin niyo, ah, tatawanan tayo ng kabila, eh, mas lalo tayong tatawanan ng kabila 'pag sila mismo nakatiktik ng maling ginagawa ng tao, na tayo mismo kitang-kita ng dalawang mata natin, hindi natin kinorek yung tao. So kung hahayaan lang natin na yung kabila ang makakita, maka-spot, makatingin nung maling ginagawa, eh, ano sasabihin nila, "O kita niyo, o yan yung ginagawa nila, nanghihingi ng donasyon." So ibig bang sabihin porket tropa niyo at gumawa ng mali, hahayaan niyo na lang, ito-tolerate niyo? Hindi yun, eh, hindi yung nag-aaway. Ako mismo, I want to correct somebody's wrongdoing, gano'n lang naman yun, 'di ba? Ngayon, kung iniisip niyo na ito'y simpleng away lang, simpleng tampuhan, hindi po. Meron kaming nakitang mali, which is we want to correct. Kasi 'pag ito'y nakita ng kabila at sila yung naka-spot at hindi namin kinorek yung tao at itama yung mali niya, anong magiging labas natin? Hindi tayo mga FLM supporters, FLM defenders, tayo yung mga samahan ng mga humingi ng donasyon at kung ano-ano pa. Yun lang naman, eh, yun lang naman ang point. Ngayon kung hinihingi niyo na mananahimik na lang kami at hahayaan ng isang tao na gumagawa ng mali ang ginagawa niya, eh di wala na rin saysay yung ipinaglalaban natin. Dahil tayo mabubulaan, mapupulaan tayo. Dahil yun yung makikita nila sa atin. Di ba? Walang saysay yung pinaglalaban kung ganun. Kung meron tayong nakitang mali sa isang kasama natin, i-correct natin. Kasi mali. Yun nga yung pinaglalaban natin. Yun ang inilalayo natin. Yun yung inilalayo natin na yun yung pinaglalaban natin na si Sir Rafael na hindi scammer. Ngayon, yun ba yung gusto nyo? Yung ipinaglalaban natin, yun yung butas na makita nila sa atin? Kaya, kung nakita ko na may mali at gusto kong i-correct, eh i-correct ko. Aayusin natin ng maayos na paraan. Kung hindi natin ma-correct, din tanggalin. Better, di ba? Ang sa akin lang naman is ano eh, okay, ako'y nagpapasalamat at lumabas itong taong ito. At kinorek niya yung picture na yon, na yung picture na yon ay hindi si Sir Francis Leo Marcos, kundi siya. Kasi pinakalat na fake news nitong si Zian Gaza na yun nga ay si Norman Mangusin o si Sir FLM. Okay, so lumabas siya, ako'y natuwa. Kaya nga in-interview ko. Okay, in-interview ko, ako'y natuwa, lumabas siya at kinorek niya yun, yung fake news na pinakalat ni Zian Gaza. Ako'y natuwa. Personally, ako'y natuwa sa kanya dahil lumabas niya at ipinagtanggol niya si Sir FLM. Maliban that, wala na. Dapat noon tumahimik na. Okay? Yun lang. Ngayon, sabi niya natanggal siya sa church. Ito na, para malinaw na lahat. Sabi niya natanggal siya sa church. So anong ginawa namin? Anong ginawa namin? Tinulungan naming umangat ang kanyang YouTube para kahit natanggal siya sa church, okay, pwede niyang ipagpatuloy sa YouTube ang kanyang pagpipreach. Ngayon, anong ginawa niya? Lahat na kinlaim, Falcon of the North.
whatsoever dyan. Di ba, kapatid ni FLM, ganito ganyan. Pinapalitan na yung mayaman challenge sa pag-ibig sa bayan challenge. Eh ano yun? Wala na yung pinaglalaban ko doon. Wala na yung pinaglalaban natin doon. Siya na yung ina-idol ninyo. Hindi na, wala na. Erase na si Sir FLM. Ngayon, lalo niyang nilalagay sa alanganin yung kaso ni Sir FLM kasi sabi niya kapatid siya eh. Ang pinaglalaban natin, hindi siya si Norman Mangusin. Siya si Francis Leo Marcos. Kaya nung magmula nang meron siyang mga claim na ito siya si ganito, ganyan, hindi na ako sumusuporta sa kanya. Sa totoo lang, ako'y matagal nang nanahimik. Nanahimik ako, hindi ako suportado sa mga ginagawa niya. Not until now, na may issue sa kanya na ganito pala. Humihingi, o kung hindi man hinihingi, siyempre yung mga tao kusang nagbibigay, di ba? Okay, nandun na tayo, kusang nagbibigay. Ang tanong, kailan ba at one point in time na tumanggap si Sir FLM ng donasyon? Kahit na nagbigay, kahit may kusang loob na magbigay, tinanggap ba niya? Hindi. Yung 10 million na binibigay sa kanya noon, nakita niyo sa live niya, hindi niya tinanggap, di ba? Yung 10 million. Ngayon, kung say for example, may maglalapit sa akin, Jojo, magbibigay ako sa'yo. Hindi ko yung tatanggapin dahil ang pinaglalaban ko, pinagbabasehan ko si Sir FLM na never na tumanggap ng pera. Kasi yun yung butas na tinitignan sa kanya. Kung alam nyo lang ang totoong kwento, kung totoong story, hindi ako sa naninira. Ako'y matagal nang nanahimik sa totoo lang. Actually, sinasabi nila manahimik daw ako. Paano ako makikipaglaban sa digmaan kung sarili kong bakuran may dumi? O di sasabihin nung kalaban, o kita nyo yung kasama nyo, wag ka nga Jojo dyan, magmamalinis yung bakuran mo madumi. So asan na doon yung prinsipyo yung pinaglalaban kung ganun din lang? Kung hahayaan lang natin manahimik, tumahimik. At yung pinapaniwalaan nyo tatawanan tayo ng kabila. Mas lalo tayong tatawanan dahil tinotolerate natin ang mali. Ay, nakakabwisit, nakakairita, na isa pa naman pastor daw. O pastor, pero malibog, manyak, hindurupot, tarantado, gago, bugok, hinayupa. Oo. Itong pastor na si Pastor Jam Antonio. Oo. Ay, nako, nakakabwisit. Alam nyo, okay, ito, natsada tayo. Hindi po ko yung tipong akala makalangit, makadiyos. Makadiyos din po ako. Ha? Pero hindi ko ginagamit ang Diyos sa katarantaduhan ko, sa kamanyakan ko. Ha? Ang dami kong nalaman sa'yo. Katarantaduhan mo, hayop ka. Una sa lahat pala, ako, hindi ako vlogger na tipo na dumikit lang kay FLM. Ha? Hindi ako yung ganung tipong vlogger. Ha? Hindi ako FLM na vlogger para gamitin siya sa social media. Hindi ho. Ha? Kilala ako ni FLM, alam niya ugali ko, alam niya ang tabas ng bunganga ko, alam niya kung ano ang style ko, hindi ko yung style. Wala akong pakialam kung kapatid man siya o ano. Ha? Ang point ko dito, yung katarantaduhan ginagawa, nasampid. Kailan lang ba sumulpot yan? Okay, ito. Pastor Jack, kung nanunood ka, tigilan mo na. Ha? Tigilan mo na ang pagla-live-live mo. Ha? At yung pagpapaawa effect mo, tigilan mo yan. Ha? Ang tunay na alagad na Kristo, ang tunay na alagad ng Diyos, ha? Hindi nakikisawsaw sa larangan ng social media. Ha? Yan ang alagad ng Diyos. Ha? Grupo ng pro, grupo ng antay. Bilang alagad ka ni Kristo, kung totoong alagad ka ni Kristo, pagkaisahin mo. Hindi yung pag-away-awayin mo, hindi yung pagwawatak-watakin mo. Ha? Kung tunay kang alagad ni Kristo. Ha? Yun ang challenge ko sa'yo. Pastor, kung pastor ka, ha? Pangalawa, pastor, ang gawin mo ganito. Tigilan mo yung pagmumura-mura mo sa mga live mo. Ha? Kung sasabihin mo, sino ka para patigilin mo kung pagmumura-mura ko? Kung ikaw nga kalbo nakakapagmura-mura ka, ganito ang sagot ko sa iyo, pastor. Ako, sadyang ganito ang ugali ko. Ha? Hindi pa pumuputok ang pangalan ni FLM, kilala ng bunganga akong ganito. Nung nakita ko, ikaw, na sinasabi mo kapatid ka ni FLM o ni Francis Leo Marcos,
mukhang nakiramdam lang ako sa'yo. Ito, pangalawa, nung mga nakapas na nakakasama kita sa mga LS, sa mga live sa channel, kung napapansin mo, Pastor, hindi ako nagtatagal sa mga pag-akyat. Dahil nung nakita kita na nagmumura ka, sabi ko, iba to, hindi to pastor. Hindi gawain to ng alagad ng Diyos. Hindi ganito ang pastor na ang mga kilala ko. May mga kilala rin akong pastor sa iba-ibang religions. Pero, alam nilang ganito ugali ko, pinapangaralan ako. Hindi ako yung tinutulak sa kumunoy. Ha? Para lalong mapunta sa impyerno. Ha? Tigilan mo yan, pastor. Ha? Ang gawin mo, pastor, ganito. Pang-isahin mo. Ha? Huwag mo yung style mo na nagla-live ka kagabi, nasabi mo gusto mong matulog ng mapayapa, di ba? Sabi mo, pinapatawad mo na yung mga tao. Di ba yun ang sinasabi mo kagabi? Nagpapaawa ka. Ha? Para masabihin masabing ikaw ay banal. Ha? Hindi ka banal. Demonyo ka. Ha? Demonyo kang hayop ka. Ha? Yung pagpapakita mo ng bayag mo doon sa OFW, naka-video call mo. Ha? Tigilan mo yan. Ha? Imbes may supporter tayo, sinisira mo ang samahan. Ha? Sa bagay, speaking of samahan, wala naman talaga tayong samahan sa grupo dahil hindi naman tayo nagkikita-kita personal. Di ba? Ang sinusuportahan namin dito, hindi ikaw. Ha? Kung meron ka pang delikadesa, kung meron ka pang kahihiyan sa sarili mo, nasabi mo, pastor ka, at yung gusto mo, sabi mo kanina, kagabi, gusto mong matulog ng mapayapa, sana tuluyan ka ng matulog. Wala akong pakialam kung magagalit si FLM na sinasabihan kita, Pastor Jam, ina mong hayop ka. Wala akong pakialam doon sa sasabihin ni FLM. Pero, ako, kahit na inaaway kita ngayon o inaaway ka ng ibang mga kaibigan natin, o kaibigan namin, doon ako susuporta siyempre kila Spencer, kila Lisa, kila Jojo, at yung iba pa. Doon ako susuporta sa mga nakakita ng katarantaduhan mo. Sabi nga, di ba, kaya nga tayo sumusuporta kay FLM, hindi naman para sa dati, wala ka naman di ba? Kailan ka lang ba sumulpot? Ang pakilala mo, kapatid ka. Hindi ko pa alam kung kapatid ka nga ba o hindi. Ito na lang, pastor, kung talagang alagad ka ni Kristo, tigilan mo na yan. Mag-vlog ka kung anong gusto mong i-vlog, pero huwag mo nang dalhin yung pangalan na FLM. Natin mapakinggan yung kung ano man ang sinasabi dito. Pastor, paano ito? Ano ka ba? Pakawala ka ba ng kalabang? Padala ka ba ng kalabang? Ganito na lang, pastor, ang the best mong gawin. Kung hindi ka aalis bilang supporter ni FLM, manahimik ka na lang. Yun na lang ang the best mong gawin. Manahimik ka na lang. Spiritual na advice ang gawin mo, pastor. Hindi yung tipong spiritual na kademonyohan ang pinapakita mo. Tigilan mo yan, Pastor Jam. Meron pa akong makakausap. Isang grupo din to. Kagabi, kausap ko si Ate Yama. Tinanong ko siya, ano ang reaction? Ate Yama, bakit ganon yung mga sinabi ni Spencer? Ang sagot ni Yama, isa lang. Totoo, lahat yun ninyo. Yung mga sinabi ni Spencer. Malinaw, nagkausap kami kagabi ni Yama. Naka-live si Yama, minute niya lang yung song, yung voice ng live niya. Tinanong ko si Yama, diretsahan kagabi, ate, bakit iba ang ginagawa ni Pastor Jam? Bakit nagsasalita si Spencer? Bakit nagsasalita sila Jojo, sila Lisa? Walang kakiber-kiber ang sagot ni Yama. Ninyo, totoo lahat yung mga sinabi nila about kay Pastor Jam. Ako, nagsisimba din ako, nagdadasal din ako, pero hindi ko dinadala sa social media ko kung anong pala simba ko. Walang alagad si Kristong ganyan na kagaya mo. Maamong tupap. Huwag mong gamitin yung pagiging pastor-pastoran mo
Kung pastor ka, mag-resign ka bilang pastor kung magmumura ka. Imbis pagkaisahin mo ang mga tao, kalaban o supporter, ngayon, parang gusto mong magwatak-watak. Tapos, ayan, ang linaw na sinasabi ng babae, oh. Nagpakita ka kung ako nga may mga gwapong vlogger na FLM, pero hindi ko minimesis ang kamanyakan. Hindi ko ginaganyan. Ako may kapatid din akong babae, may mga tsahin akong babae, may mga pamangkin akong babae. Pero hindi ko ginagawa-gawa yung mga ganyan, ayaw ko sa ganyan. Tama yung sinabi ni Manong Spencer eh. May anak siya babae, may mga kamag-anak siya babae. Kaya tayo tinatawag tangengot warrior eh. Kaya tayo tinatawag kalabasa eh. Tayo, sumusuporta tayo kay FLM, hindi dahil kung ano man ang kaso niya. Ang sinuportahan natin sa kanya, yung mabuting ginawa niya. Dahil hindi pa naman siya hinahatulan, hindi pa naman napapatunayan yung mga allegations sa kanya. Pero, kung meron tayong ganyang kasamahan na nagpapakilala kapatid ni FLM, hindi nga kumpirmado kung kapatid. Kung totoong kapatid ka ni FLM, bakit hindi ka lumutang nung namimigay siya? Bakit ngayon ka lang lumutang? Oh, ito nga, kagabi may mga kausap akong vlogger. Ang sabi nga nila, inyo, sinisira tayo niyan. Pinagwawatak-watak eh. Pinagwawatak-watak tayo. Ako nagpapasalamat ako kay FLM kahit paano eh. Nakilala ko siya personal. Pero, hindi ako yung tipo na dumikit lang sa kanya. Pastor, maniwala ka. Ha? Huwag mong hantayin na malaman ko ang pangalan kung ano kinaaaniban mong simbahan. Ha? Kasi, ang gagawin ko dyan, pag alam ko ang location ng simbahan yung yan, at may kontak ako dyan, ititrace kita. Kakapain ko kung ano ang mga ginagagawa mo dyan sa simbahan mo na yan. At ako'y naniniwala, naniniwala ako, kung itong paglutang mo na sinasabi mo kapatid mo si FLM, na may pagkabastos ka, hindi rin malayo na bastos ka rin sa mga miyembro mo. Maniwala ka, Pastor Jam, makukuha ko ang simbahan mo. Makukuha ko, kakapain kita. Tignan mo yung pagpapanggap mo na alagad ka ni Kristo. Ha? May nalalaman ka pang worship, may nalalaman ka pang pakanta-kanta ng mga, ay naku po. Di ba mayroon sinasabi sa Biblia, huwag kang sasama sa mga taong makasalanan. Bagkus i-guide mo ang taong nagkakasala. Turuan mo na maging mabuti sila. Ha? Ngayon, ganyan ba ang pagkapastor mo? Di ba dapat obligasyon mo, Pastor Jam, na imulat mo kami sa tama, hindi sa mali? Di ba? Yan ba ang pastor? Ako, makasalanan ako. Pastor, bastusin ng bunganga ako, pero kahit pa paano, naniniwala ako sa salita ng Diyos. Basta pakiramdam ko sa iyo noon nung lumutang ka, at una na pag kita, nagkasalita ka, hindi ka ganyan kaporme. Tapos pangalawa, nagbablog ka na. Walang issue doon sa pagbablog mo eh. Walang issue doon. Ang issue lang dito, yung nagmumura ka. Ha? Parang hindi nagawa yung pastor yan eh. Pangalawa, yung nagpapakita ka na ng, ay Diyos ko, Mayo ka. Ka-chat mo lang, ka-Facebook mo lang. Anong feeling mo? Magkagaanan na kayo? Ha? Hindi ko hinihingi ang mga opinyon ng mga supporter ni Jam Antonio. Ha? Dahil